Kabanata 1876. Tama, CEO York. Mayroong ilang mga bagay na dapat kong sabihin sa iyo muna. Si Luke Perry ay hindi lamang kinatawan ng Star Stable ng Mordo. Siya rin ang collateral na kamag-anak ng pamilya ng Star Stables Lee, ang pinagkakatiwalaang subordinate ni May Lee, ang kinatawan ng malayong silangan. Ang kanyang pag-iral ay kumakatawan sa dignidad ni May Lee mismo. Dapat mong malaman kung sino siya ngayon. Narinig ko na maliban sa isang taong mataas sa iba, hindi niya bibigyan ng respeto ang sinuman sa bansa H. Iyon ang dahilan kung bakit mas mahusay kang hindi magpakita sa harap ni Lucas. Si Ronald John ay tumatawid sa kanyang mga paa habang nakipag-usap sa kay Harvey York. Kailangan mong maging mapagpakumbaba sa harap ni Representative Luke. Kung ang magkabilang panig ay tumalikod sa bawat isa dahil sa iyo, maaaring bayaran ni CEO Walker ang presyo pati na rin ang iyong pagbibitiw. Kalmado si Harvey na nakangisi ng isang ngiti sa kanyang mukha. Pinatay ni Harvey ang maraming tao mula sa Star Stable. Hayaan, si May Lee. Si Harvey ay casual na ngumiti matapos marinig ang pangalan, pagkatapos ay nagpadala ng isang text message. Matapos ang kalahating oras, ang yate ay nakarating sa bukas na dagat, huminto sa harap ng isang malaking barko na cruise ship. Naningkit si Harvey habang naglalakad pasulong, na sinundan ni Kate Walker, na nakasuot ng swimsuit na may isang manipis na scarf na casual na nakasabit sa kanyang leeg. Kahit na si Kate ay nakasuot ng isang konserbatibong swimsuit, ipinapakita pa rin nito ang kanyang payat na figure. Si Harvey ay walang pakialam, ngunit ang iba pang mga mas mataas na up ay tumutulo ang laway sa likuran niya kasama si Ronald. Kung hindi nila alam na interesado si Lucas Jean kay Kate, hindi na nila makontrol ang kanilang mga sarili. Sakto nang nagpark ang yate ng Walker Corporation, ilang malakas na lalaki na nakaitim na may mga baril ang tumalon at sinuri ang mga gamit ng lahat. Sinenyasan nila si Harvey at ang iba pa na pumunta sa cruise ship nang sigurado sila na walang nakamamatay na sandata na dala. Mayroong 9 na palapag sa cruise ship. Sa ilalim ng patnubay ng isang kawani, si Harvey at ang iba pa ay dinala sa ikatlong palapag, kung saan matatagpuan ang pool. Ang isang lalaki mula sa Country J na may suot na mga trunk sa paglangoy at salamin na naka-frame na ginto ay nagtuturo sa isang payat na babae kung paano lumangoy habang hawak niya ang kanyang kamay. Miss Porter, ang kailangan mo lang ay isang kilalang tagapagturo upang mabigyan ka ng mga payo upang malaman kung paano lumangoy. Halika, relax ang iyong buong katawan. Nandito ako para sa iyo. Ayos lang. Huwag matakot. Ang lalaki na may salamin na naka-frame na ginto ay nagbigay ng mainit na ngiti sa babaeng nakasuot ng bikini habang tinapik niya ang tubig gamit ang parehong mga kamay at lumakad. Kahit na sinamantala ang babae, nahihiya pa rin siyang humadjakit, wala siyang balak na pigilan. Maraming mga kababaihan na may suot na swimsuits na may mga nakakaakit na mga stats sa paligid ng pool, na ginagawang mahirap para sa mga tao na kontrolin ang kanilang mga sarili. Matapos makita ang tanawin, si Ronald, na nangunguna sa pangkat, pagkatapos ay mahinahon na sinabi, nakita mo iyon. Ang gwapong lalaki mula sa Country J ay kinatawan ng Star Stable ng Mordo ay si Luke Perry. Mayroon siyang power of attorney ng Star Stable sa loob ng Mordo. Kung napalagdaan mo ang kontrata sa kanya, ibebenta namin ang lahat ng mayroon sa Star Stable sa Mordo. Ito ay isang lubos na kapaki-pakinabang na negosyo. Iyon ang dahilan kung bakit pinakahahanap si Luke ngayon. Tulad ng para sa babaeng nasa tabi niya, ang pangalan niya ay si Demi Porter. Siya ang pinuno ng Porter Corporation, siya din ang aming pinakamalaking katunggali para sa power of attorney. Nagbabayad siya ng isang mabigat na presyo kamakailan para sa pakikitungo at kahit na nagkaroon ng isang pagkakasundo na relasyon sa kanya. Sinasabi ng mga alingawngaw na siya ay medyo kontento sa isang kasintahan na tulad nito, at ang deal ay nasil na dahil doon. CEO York, dapat mong buksan ang mga pagtaas ng tubig. Si Ronald ay may kakaibang tono habang nagsasalita siya.
Malamig siyang tumawa na parang nandoon siya upang gumawa ng isang nakakatawa na bagay sa labas ni Harvey. Kalmadong sumulyap si Harvey York kay Ronald John, pagkatapos ay sinabi, ang Porter. Malapit nang i-seal ng corporation ang deal. Ipinagmamalaki mo rin ito sa umaga, hindi ba? Hindi lamang ikaw ay walang silbi, ngunit wala ka ring kahihiyan. Ngunit ang pagsasalita ng pagiging walang kahihiyan, tiyak na nasa liga ka sa itaas. Nagbigay ng taimtim ng ngiti si Ronald. Lahat ng may sapat na gulang ay dito, Harvey. Hindi ako mawawala ng kahit na makipag-usap ka ng walang katuturang ganyan. Hayaan mo akong sabihin sa iyo ngayon. Dapat mong masecure ang kontrata kung talagang mahusay ka. Kahit na pinamamahalaan mong ibenta ang iyong katawan upang ma-seal ang pakikitungo kay Luke Perry, gusto kong humanga. Ngunit kung wala kang kakayahan, sa palagay ko hihintayin ko lang na ikaw ay maging katatawanan na bagay. Ngumiti si Harvey, pagkatapos ay tinapik-tapik ang namamaga na pisngi ni Ronald ng ilang beses. Dahil nakaranas ka na, dapat na naibenta mo na ang iyong katawan sa kanya, tama. Ngunit sa palagay ko mas gusto niya ang mga babae at hindi ang ilang matigas na gitnang may edad na katulad mo. Ikaw, napuno ng galit si Ronald. Ito ang kanyang unang pagkakataon na nakakakita ng isang bagay na katulad nito. Hindi lamang nagawang hampasin ni Harvey kung saan mas nakakasakit ito kay Ronald, ngunit walang silbi na makipag-usap muli kay Harvey. Si Kate Walker ay sumulyap kay Ronald, na puno ng pagkasuklam. Hindi lamang ang taong ito ay walang silbi, ngunit siya rin ay talagang masungit. Hindi pinansin ni Ronald si Harvey at lumakad ng pasulong, pagkatapos ay magalang na sinabi, pagbati, kinatawan na Luke. Narito si CEO Walker upang makita ka. Lumuhad si Ronald sa kalahati sa lupa, pagkatapos ay bumulong ng isang bagay sa tainga ni Luke. Hindi nag-iisip si Luke sa una, ngunit isang kumikinang na tingin ang nagpakita sa kanyang mga mata sa sandaling nakita niya si Kate. Hindi lamang maganda ang hitsura ni Kate, ngunit ang kanyang figure ay itinuturing din na malademonyong nakakaakit. Ang uri na ang sinumang tao ay mahalin. Kung ikukumpara kay Kate, ang mga kababaihan sa paligid ng pool ay naging isang grupo ng mga maharlika. Kahit na ang nakakaakit na si Demi Porter ay hindi dalisay at bata kumpara kay Kate. At ang mga katangiang iyon ang pinakakaakit-akit. Sa isang sulyap ng isang mata, ang isang veterano sa panliligaw na tulad ni Luke ay nakikita na si Kate ay hindi pa umiibig sa ibang lalaki. Ang isang babaeng tulad nito ay mahirap makuha sa araw na ito at panahon. Handa si Luke na magsakripisyo ng 3 taon ng kanyang buhay kung makukuha niya sa kanyang mga kamay ang isang babaeng katulad nito. Malamig na sumulyap si Harvey kay Luke. Sa kanyang mga mata, si Luke ay hindi naiiba sa isang patay na tao. Nakaramdam si Kate ng isang masamang tingin mula kay Luke at humakbang pabalik, pagkatapos ay bahagyang tumango. Magandang hapon, kinatawan Luke. Si Luke ay lumabas mula sa tubig at casual na nagtapis ng isang tuwalya sa kanyang sarili. Matapos maglakad pasulong at pagpapakita ng isang hindi kapani-paniwalang nakakaakit na ngiti, sinabi niya, CEO Walker, tama. Marami akong naririnig tungkol sa iyo. Magandang hitsura, magandang figure, at magandang background ng pamilya. Gusto ko ang mga taong katulad mo. Salamat sa iyong papuri. Si Kate ay nababalisa, dahil sinabi mo na ang background ng aking pamilya ay mabuti, nangangahulugan ba na magkakaroon tayo ng pagkakataon na makipagtulungan? Si Luke ay casual na nakataas ang kanyang kamay. May nagbigay sa kanya ng isang tabako kaagad pagkatapos. Siya ay pansamantalang sinindihan ang kanyang tabako habang siya ay walang prinsipyong tumingin sa payat na paa ni Kate, pagkatapos ay nag-click sa kanyang dila. Alam mo, CEO Walker, ang isang tunay na premium na tabako ay dahan daw ang nakabalot sa mga hita ng isang 16 na taong gulang na batang babae. Ang batang babae na ito ay kailangang maging isang birhen. Sa ganoong paraan, ang tabako ay makakatikim ng mas matamis, mas masarap, at bata. At upang maging matapat sa iyo,
medyo bata ka sa iyong sarili. Bukas ako para sa anumang pakikipagtulungan. Hanggat hayaan mo akong makatulog ng isang beses, kung gayon tayong lahat ay pamilya. Paano ang tunog na iyon? Natukoy si Luke Perry. Naturally, nais niyang magkaroon ng Kate Walker kahit ano paman. Si Ronald John at ang iba pang mga mas mataas na up ay lahat ay mapaglarong nakatingin kay Kate. Kung pumayag siya sa pakikitungo ni Luke, magagawa nilang maikalat ang salita tungkol sa pagkuha ng power of attorney sa kanyang katawan. Kung hindi siya sumasang-ayon, magagawa nilang akusahan si Kate na hindi nagmamalasakit sa mga interes ng kumpanya at hindi isang kwalipikadong CEO. Malinaw na alam din ni Kate ang katotohanan ito. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng bahagya habang dahan daw ang sinabi niya, lahat tayo ay mga sibilisadong tao dito, kinatawan na Luke. Mangyaring panuulin ang iyong dila kapag nagsasalita ka. Mga sibilisadong tao, panuulin ang aking dila. Isang malabong ngiti ang tumaga sa mukha ni Luke. Para sa amin mga negosyante, mayroon lamang na interes at pakikipagtulungan. Ang pagiging sibilisado at magalang. Mahalaga ba ang mga bagay na ito? Sa harap ng negosyo at pera, ang mga bagay na ito ay walang halaga. Nagpakita si Luke ng isang determinadong ngiti sa sandaling ito. Alam na niya ang kalagayan ni Kate sa pamamagitan ni Ronald, iyon ang dahilan kung bakit hindi niya iniisip na magkaroon ng top pick si Lucas Jean. Naniniwala siya na walang sasabihin kahit isang salita kahit na matapos niyang samantalahin si Kate sa loob. Matapos makaramdam ng kasiyahan na napapawi ng maraming mayayaman at makapangyarihang tao sa loob ng Murdoch, pinaputok ni Luke ang kanyang mga mata habang siya ay nararapat na sumulyap kay Kate. CEO Walker, alam kong mabuti ang tungkol sa iyong sitwasyon ngayon. Naiintindihan ko rin na ang power of attorney ng Star Stable sa Murdoch ay napakahalaga sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit ibibigay ko ito sa iyo kaagad. Makikipagtulungan ako sa iyo sa sandaling makuha mo ito sa akin ng isang beses. Pipirmahan ko ang kontrata pagkatapos nito. Kung hindi mo nais, pagkatapos ay umalis sa aking paningin. Huwag maging isang tanawin dito. Panigurado, ako ay sibilisado sa mga tuntunin ng mga bagay na tulad nito. Hindi ko pipilitin ang mga tao na gumawa ng anumang hindi nila gusto. Ngumiti lang si Luke. Sinabi niya na sibilisado siya at hindi niya pipilitin ang mga tao na gumawa ng mga bagay. Ngunit ang lahat ng ginagawa niya hanggang ngayon ay pamimilit lamang. Kumukulo si Kate sa galit, walang sino man ang naglakas loob na ipahiya siya sa ganitong paraan sa lahat ng mga taon. Kahit si Luke ay labis na magalang sa kanya, hindi niya kailanman sasabihin ang ganito sa kanya. Ngunit hindi niya inakala na mapapahiya siya ng isang tao mula sa bansang J sa araw na iyon. Si Ronald at ang iba pang mga mas mataas na up ay nakangiti na puno ng kinang matapos makita ang tanawin. Tila, natuwa sila nang makita si Kate na parang laruan tulad nito. Si Demi Porter at ang iba pang mga kababaihan sa poolside, na isinuko na ang kanilang mga katawan, lahat ay naglalaro din na naghahanap din ng isang Kate. Nagbabayad na sila ng isang mataas na presyo upang makuha ang mga nais nila. Kung nais ni Kate na magkaroon ng isang halaga mula kay Luke, normal lamang para sa kanya na bayaran ang presyo. Narinig ko na si Miss Walker ay parang yelo, hindi pa niya hinawakan ang kamay ng isang lalaki. Kinatawa na Luke, ito ay isang malaking catch. Tama. Narinig ko na ang pagpaputok ng cherry ay makakakuha ng isang maswerte. Mukhang malapit ka ng mapalad, kinatawan Lee. Kinatawan na Luke, kailangan mo ba kaming magpahiram sa iyo ng isang kamay? Kung gagawin mo, masaya kaming tumulong. Ang lahat ng mga kababaihan ay tumatawa ng hindi mapigilan. Nais nilang makita si Kate na napahiya ni Luke, ang ekspresyon ni Kate ay madilim pa sa gabi matapos marinig ang lahat ng mga panunuya at mapanirang mga puna mula sa mga kababaihan sa gilid ng pool. Ang buong katawan niya ay kasing lamig ng yelo. Kung ang itsura ay maaaring pumatay, papatayin na ni Kate ang mga babaeng iyon ng libu-libong beses. Oh, ginawa ba namin ang CEO Walker na galit na galit? Nararamdaman mo bang napahiya?
Nais mo bang makuha ang iyong paghihiganti? CEO Walker, walang nagsabi sa iyo bago na kailangan mong magbayad ng isang presyo kung nagsasalita ka ng negosyo dito. Nakatayo ka sa harap ko ngayon, kaya bakit mo pa rin sinusubukan na magpanggap? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Pinahigpit ni Luke ang kanyang mga mata kay Kate, at humakbang pasulong upang hawakan ang kanyang mukha. Huwag pigilan. Ang maantig sa akin ay isang karangalan na nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang milyon. Naninigas ang katawan ni Kate, at hindi siya maaaring gumanti. Namagitan si Harvey at hinawakan ang palso ni Luke gamit ang kanang kamay. Sabi niya nang walang malasakit, kung gayon mas mahusay mong huwag lumaban din. Ang pagsira sa iyong kamay sa akin ay isang karangalan na nagkakahalaga ng 10 milyon. Bas again. Pagkalipas ng isang segundo, ang isang tunog ng panginginig ng gulugad ang pumuno sa hangin. Agad na sinira ni Harvey ang palso ni Luke. Arg! Pinakawalan ni Luke ang isang nagdadalamati na panaghoy. Ang matangkad at gwapo na si Luke Perry ay agad na nahulog sa lupa sa sakit, na namimilipit sa sakit. Nagmamadali ang kanyang mga subordinate na tulungan siya. Si Ronald John, Demi Porter, at ang iba pa ay pinanood ang eksenang ito na may mga nakakagulat na mukha. Hindi sila sigurado kung paano kumilos, at nahulog sa isang nakakagulat na pananaw. Alam nila na iniinsulto ni Luke si Kate. Alam nila na tutol si Kate, na aalagaan lamang ni Luke sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na makita agad ang pagsira sa palso ni Luke. Tiyak na walang awa si Harvey York. Hindi na siya pinigilan. Bagaman maliit na karakter lamang si Luke sa Star Stable, siya pa rin ang kinatawan sa Mordo. Dahil siya ang kinatawan sa Mordo, nangangahulugan ito na kinakatawan niya ang Star Stable at ang kalooban din ni Maylee. Nais pa ba niyang makuha ang power of attorney sa Star Stable sa lugar ng Mordo matapos na masaktan si Luke? Ano ang iniisip niya? Anak ng isang, sino ka ba? Nagpupumigla si Luke na bumangon mula sa lupa. Tinuro niya si Harvey na may nakakapuot na ekspresyon. Gaano kakatapang na sirain ang aking kamay? Gusto mo bang mamatay? Babalaan kita. Hindi lang ikaw ay isang patay na tao. Ang iyong buong pamilya ay kukuha din. Nakakuha si Luke ng isang malaking katanyagan sa Mordo, at ito ay nakalimutan niya kung sino siya dati. Gaano katagal hindi niya nakatagpo ang ganoong bagay, mga bagay na sumasabog sa kanyang mukha. Ang kinatawa na si Luke, na mahusay na nagawa sa Mordo, ay nagalit. Walang malasakit at walang pakialam si Harvey. Kalimutan ang pagsira ng isa sa iyong mga kamay. Kahit na masira ko ang lahat ng iyong mga paa, hindi maglakas loob si Maylee na tulungan ka. Sa katunayan, mahusay ang kumakatawan sa Star Stable. Gayunpaman, wala sila sa harap ko. Iminumungkahi kong pirmahan mo ang kontrata ngayon. Pagkatapos, lumuhad at humingi ng tawad sa kay CEO Walker kaagad. Kung gagawin mo iyon, isa sa alang-alang ko na palayain ka. Kung hindi, markahan ang aking mga salita, igugugol mo ang nalalabi mong buhay sa isang wheelchair. Si Harvey ay nakaharap na nagpapakita ng poker face niya tulad ng dati. Nagbabala siya kay Luke habang nagpapasigla din kay Kate, sinasabi sa kanya na huwag mag-alala. Samantala, si Luke ay bahagyang natigilan. Hindi niya inaasahan na marinig ang dalawang salita, si Maylee, mula sa kay Harvey. Sobrang hinihingi ni Harvey, at sapat na ito upang ipakita na tiwala siya sa kanyang mga salita. Hindi nasiyahan si Demi. Bago pa makapagsalita si Luke, nagmarcha na siya, at itinuro si Harvey. At Yumangal, Brat, alam mo ba kung nasaan ito? Ang cruise ship na ito ay pag-aari ng Star Stable. Ayon sa internasyonal na batas, ang bansang J ay may jurisdiction sa lugar na ito. Upang saktan ang malaking shot ng Country J sa kanilang teritoryo.
Alam mo ba, maaari kang pumunta sa Seoul upang tumayo sa anumang oras at gugugol ng natitirang bahagi ng iyong buhay sa bilangguan. Pagkatapos ay sumulyap si Demi kay Kate at sumigaw ng malamig kay Kate, wala akong pakialam kung ano ang iyong laro. Ngunit hayaan mo ang iyong kasama na saktan ang iba. Mamamatay ka kung hindi mo mabayaran ang lahat ng nagawa niya. Kabanata 1880. Pumalakpak si Demi ng kanyang mga kamay matapos niyang magsalita. Kaagad, maraming lalaki ang sumulong. Sinulyapan nila si Harvey na parang malapit na nilang masira ang kanyang mga kamay at binti kahit anong minuto. Demi, si Luke ang siyang nang insulto ng nauna sa amin. Gusto pa niyang hawakan ako. Nararapat lang niya na makuha ang kanyang kamay na nasira ni Harvey. Hindi mahalaga ang mga kahihinatnan ng mga kaganapan ngayon, magiging responsable lang ako. Hindi mapapanood ni Kate si Harvey na nahuhulog sa bitag ng walang ginagawa. Malamig ang kanyang tono, at solemn ang kanyang ekspresyon. Ikaw, nakakita ng malungkot at determinadong ekspresyon ni Kate, umiling-iling si Demi sa galit. Nasaktan mo ang mga tao sa publiko. Makikipag-ugnay ako sa Global Lieutenant at sasabihin sa kanya na arestuhin ka muna. Naunawaan ng mga sosyalidad at batang masters na kung nais nilang mag-file ng isang ulat sa international waters, kailangan nilang gawin ito sa Global Lieutenant. Parehong si Harvey at Kate ay maaaring magtapos ng masama kung sila ay naaresto at ibigay sa gobyerno ng Country J. Hindi mo kailangang tawagan ang pulisya. Iyon ay magiging maawain. Pinakawalan ni Luke ang isang buntong hininga. Matapos hilingin sa doktor na maglagay ng isang pansamantalang bendahe sa kanyang kamay, hinimas niya ito. Pagkatapos, kinuha niya ang isang bote ng alak gamit ang kanyang kaliwang kamay. Una, gawin siyang isang lumpo. Pagkatapos ay ihagis siya sa dagat at hayaan siyang epakain sa mga isda. Nasa swerte na niya kung patay man siya o buhay. Isang nakatagong ngiti ang sumulyap sa mukha ni Luke. Ang kanyang mga subordinate at bodyguards ay sumasalamin sa kanyang ekspresyon. Tama, talunin siya at itapon sa dagat. Kung hindi siya mamatay, ibibigay namin siya sa pamahalaan ng bansang J. Kung hindi, paano pa rin tayo makihalubilo sa mga tao sa mordo sa hinaharap? Maraming tao ang sumunod sa mungkahi ni Luke. Kinuha nila ang mga bote ng alak sa mesa at lumapit kay Harvey, nang umisi. Si Ronald John at ang iba pa ay mabilis na tumalikod at sinabi, hindi kami masyadong malapit sa kay Representative York. Wala kaming pakialam kung siya ay mabubuhay o mamatay. Si Demi at ang natitira ay natutuwa sa pagliko ng mga kaganapan, malinaw na nakakaaliw ito. Ang gusto nila ay ang makita ang isang clown tulad ni Harvey na itinapon sa dagat. Kabilang sa buong karamihan ng tao, tanging si Kate ay sumulong upang protektahan si Harvey. Gayunpaman, pinigilan siya ni Harvey. Papatayin kita. Nang makita ang pangangalaga ni Kate kay Harvey ay pinukaw ang paninibugho ni Luke. Mabilis na kumilos si Luke, at malinaw na nagsasanay siya ng karate na nagmula sa bansa J. Ang kanyang tindig ay matalim, at siya ay nag-swing ng isang bote ng alak sa isang paggalaw niya. Tulad ng malapit ng magpalakpakan si Demi at ang natitira para sa mabilis na pag-atake ni Luke, nakipag-ugnay si Harvey sa isang malakas na sipa. Bang! Agad na ipinadala si Luke na lumipad sa susunod na segundo, nang direkta sa isang recliner. Agad pagkatapos, siya ay nagsuka ng isang subo ng dugo sa kanyang bibig. Samantala, kinuha ni Harvey ang isang random na bote ng alak. Tinakpan ni Luke ang kanyang bibig at sumigaw, patayin siya. Pumunta, lahat ng magkasama. Sa susunod na sandali, isang dosenang kalalakihan sa itim na kasuotan ang sumugod sa kay Harvey ng sabay. Lahat sila ay pinakawala ng malupit na mga hiyaw habang umatake sila. Hindi na nila hintayin na mabulabog si Harvey sa kamatayan. Si Harvey ay nanatiling walang malasakit. Hindi siya umatras, at sa halip ay patuloy na lumakad pasulong. Bang! 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 Ah! Ang buong karamihan ng tao ay nahulog sa kaguluhan,
at ang tunog ng mga bote na bumagsak ay napuno ang hangin. Si Demi at ang iba pa ay pumalakpak sa kaguluhan habang pinapanood ang eksenang ito, naghihintay na makita si Harvey na pinalo ng kamatayan ng maraming mga subordinate ni Luke. Ang bawat tao sa karamihan ng tao, maliban kay Kate, ay umunlad sa kaguluhan. Inaasahan nilang lahat iyon na si Harvey ay makakakuha na malumpo, upang maaari nilang itapon ang kanyang malata na katawan sa dagat para sa mga isda at pagpiestahan.